catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna MSSD Service. Live na live po ngayong Sabado, June 13, 2026. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Magandang umaga sa ating lahat. Ako naman ang inyong Kabangsamoro, MJ Alferez at your service. Kabida, tayo po ay napapakinggan sa atin pong mga himpilan. Siyempre, shout out sa mga listeners and viewers natin sa FB Live and of course sa radyo, sa DXMS Radyo Bida, DXOL Happy FM, DXJC 92.1 Voice FM, Gabay FM 97.7. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, shout out din sa ating mga viewers sa Facebook page po ng MSSD at sa mga provincial branches po natin. At syempre, tayo rin na live sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, dahil lumawak na tayo kasamang Jeff, partner na natin ngayon ang iMinds Philippines, Radio Pilipinas at PTV. Yun, abangan po yung regular updates natin sa ground at mga tanong natin at mga tanong ng mga kababayan natin sa ground sa ating pong tanong ng Bangsamoro. At syempre, hindi kumpleto ang Sabado Panalo kung walang mananalo. Yan. Magpapay dahil sa ating maya-maya, meron tayong papremyo, no, sa ating Sabado Panalo. Pero i-flash muna natin ang mechanics kung paano manalo kasi mukhang nakalimutan na nila. 300 peso worth of Gcash yan, Yes, ha? oo. So, Ayan. ipakita natin sa ating slide deck, please, ang mechanics natin na una, i-follow, i-like ang ating Facebook page, and then, i-share ang live episode na ito. Correct. No? At Kasi baka nagtatanong sila, bakit hindi kami nananalo? Because merong sinusunod. I-follow po ninyo yung page, tapos dapat share po kayo. May Yes. share badge po sa tabi ng Yes. pangalan ninyo. Yan. Ayun. At bukas ng ating hotline number. 0962-230-9967. Naka-flash na po sa screen ninyo yan. Screenshot nyo na lang po. Sa mga nasa bahay at nasa radyo po nagmo-monitor, save nyo po sa mga phone book ninyo. 0962-230-9967. Pwede kayong mag-chat sa messenger din natin sa official FB page ng MSSD, Ministry of Social Services and Development. At paalala, mag-text lang po tayo. Ha? Mag-text lang po tayo. Oo, open po natin channels para po naman nasagutin ang mga questions po ninyo. At Welcome syempre, po kayo. Text lang. Text lang, opo. At syempre, naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister, Attorney Raisa H. Jajuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. And of course, magandang morning sa ating mga live audience na ngayon. Masayang morning po sa inyo. Maligayang araw ng mga kalayaan pa. Araw ng kalayaan pala. Mga kalayaan talaga mga ito. kalayaan nyo sa buhay ninyo kung kayo ay malaya pa. Kung hindi pa kayo malaya, problema nyo na yan. Sige, anong pag-uusapan natin ngayon? Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon dahil nga narinig tayo ng 7.8 magnitude earthquake noong Lunes, June 8. No? Saan ka ba nung naglindol? Nasa bahay pa ako. Nasa Tulog bahay. pa ako noong Tulog ka time. pa, so hindi mo naramdaman. Nakagising lang ako dahil naramdaman ko. Ang lindol na pala. So ginising ka ng lindol. Yes. Kaya naman Sino ba di pag-uusapan. magigising? Lakas-lakas nun. Oo nga. Kami pinagising doon sa lindol. Ayan, kaya naman pag-uusapan natin ngayon kung paano maging handa ang Bangsamoro sa mga kalamidad na kagaya ng lindol, no? At alam naman natin noong 1976, that's ilang years na ba? 50 years? 1976, no? Meron ding nangyaring Moro Gulf earthquake. Kaya Correct. sa ating mga Kabangsamoro, ano ba ang paghahanda ang nakaplano
ng Bangsamoro government para sa agarang response at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ang importante na malaman din natin kung paano makapaghahanda ang bawat isa. Hindi lamang ang gobyerno dapat naghahanda, Yes, pati tayo din. tayo individually ay dapat na naghahanda. Kasama po natin this morning ang happy po ng Barm Ready si Director Muhammad Farzi Abutazil and of course si Ma'am Hayanifa Makaanga, ayan, Head po ng Disaster Response Information Management Section ng BRMD ng MSSD BARM. Ayan. Good morning po sa inyo and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Good morning, Director. Good morning po sa ating lahat. Sarap ng boses niya. Modulated ang boses ni Director. Pang radyo. Pang radyo, oo. Yan. At syempre kay Ma'am Haya. Hello, Ma'am Haya. Good morning po. Yun. Lapit natin konti ang mic, ma'am. Para, Lapit natin ng konti. Yun, para mas ma-pick up tayo. Okay, sige. Simulan natin yung discussion. Oo. Simulan natin ang topiko natin ngayong umaga ay ligtas na Bangsamoro. Nawala ako. Wait lang. Ligtas na Bangsamoro, kalagayan, pagtugon at kahandaan sa kalamidad. So, i-explain sa atin ni Director Bombet, no? Ang ano yung nangyari nung Lunes at bakit nangyari ito at ano yung mga paghahanda or ano yung mga ginawa na ng Bangsamoro Ready para i-respond ang nangyaring kalamidad. Maraming salamat po sa inyong katanungan, no. Nung Lunes, June 8, nagkaroon ng pagyanig dito sa buong Mindanao actually. Naramdaman na ang epicenter ho ay nasa malapit sa Sarangani. Dito naman sa atin is random din at nakapag-cause ng pangamba sa ating mga kababayan, yung lindol. Agaran po ang Chief Minister nag-utos sa Barm Ready, sa MPW at sa MILG to make the necessary actions. Nakipag-coordinate po agad tayo sa MPW to check and assess the government facilities. While nag-declare ng work and class suspensions ang mga LGU, tayo ho ay inantay natin yung recommendation coming from the MOST before we recommended for the work suspension sa Bangsamoro Government Center. The different thing is mas mabigat ho kasi ang declaration ng work suspension sa regional center kaysa sa mga LGUs ho natin. Dahil iba ho ang antas ng government dyan. As of the moment, continuous pa rin ho tayo sa monitoring and assessment. 9,900 families ang affected sa earthquake. Ang mga natitira na nasa evacuation centers pa rin is 462 nasa Barangay Badak at Kusyong Datu din Sinswat. Medyo natatakot pa rin silang bumalik kahit na naglabas na ang PBOX ng suspension ng earthquake at saka tsunami Wala nang advisories. tsunami. Yes, sir. Oo. Yes. Pero dito sa Cotabato City, anong intensity po yung naramdaman ng Cotabato City, Director? Well, we cannot determine, pero it's probably mga around 5. We cannot specifically point out kung anong level talaga dahil hindi ho sa atin yung epicenter na around 8 intensity 2 to 3 lang ho tayo. So dito naman sa mga kababayan natin taga Cotabato City, natutuwa rin tayo kasi biglang nag-preemptive evacuation itong dalawang barangay which is Kalanganan 2 at Kalanganan Mother nung napansin nilang medyong tumaas ang tubig. Ibig sabihin ho, medyo handa na sila na lumikas. Yun naman, pagtaas ng tubig yun is na-attribute natin sa nagkataon na high tide during that time. It was 10 a.m. Napansin ng mga residente na tumaas yung tubig, so nagsilikas na ho sila. At tayo pinuntahan natin sila at pinauwi na ho sa kanilang mga bahay. Itong assessment and needs analysis, ay ginagawa ba ng Barm Ready or ng LGU? Composite ho yan. Maaari pong kami ho ay may na-train na mga LGU counterparts ho natin na makapag-conduct ng Ardana. Dito naman po sa region, composite team ho yan. Kabilang ho dyan ang MSSD, ang MPW at iba pang mga opisina. Ang Barm Ready ho ay hindi lang ho isang opisina. Siya ho ang Regional Operation Center.
So, maaari niyang i-tap yung different agencies at ministries dito sa Bangsamoro government. Director, pagka sinasabi pong magnitude and intensity, kasi palagi narinig natin yan sa mga reports pero anong difference niyan pagka magnitude ang pinag-uusapan at saka pag intensity yung pinag-uusapan? Yan ho ay aking pag-aaralan sa susunod na kabanata ng aking kabuhayan dahil nung college, alam ko ang kasagutan niyan. It's something to do with the movement of the ground, I think. Pero as of the moment, I cannot specifically say kung ano yung difference, Sir Jeff. But we will send that one. We will ask Meta or Google or AI. Yun. Basta ang alam ko lang yung intensity talaga yung parang yung degree ng shaking. Yes. No? Parang ang in-explain kasi sa akin yan one time ay pag magnitude yan yung na measure nung machine nung sistema. Pero pagka intensity parang yan yung mini-measure kasama nung nararamdaman ng mga tao. Parang pagka may mga nasirang bahay, ganyan, may mga naramdaman mo talaga yung shake, yung ang nakadepende doon yung intensity. Ayon po sa Google, tama ho si Sir Jeff, no? yung magnitude, yun na yung release ng earthquake sa epicenter at na may measure ng machines, ng seismograph, at yung sa intensity naman ho yung nararamdaman ng mga struktura at ng mga tao. Director, yung sa Ardana po, ano pong lumabas na mga immediate na mga kailangan ng mga naapektuhan? Actually, ma'am, base sa Ardana, basilan yung kinakailangan at tawi-tawi natin na ilikas. Kasi nasa coastal area sila eh. Ang akala ng mga tao kasi, dahil maingay lang siguro mga taga Cotabato sa social media, tayo yung isa sa pinaka-apektado. Hindi ho. Ang epicenter is near Sarangani and also Zamboanga City. Which ang fear ho namin at agad-agad naman tinawagan ng ating butihing minister na si Jordan S. Bayam, ang dalawang governor ng Basilan at Tawi-Tawi, na baka mag-conduct ng preemptive evacuation. Kasi sila ho ang may risk ng tamaan ng tsunami. Ano po yung epekto nung lindol na yan, nung Monday? Effects niyan sa iba't ibang mga lugar dito po sa atin sa rehiyong sa BARM. Sa BARM ho ay may naitala tayong mangilang-ilang nasirang bahay at saka 7,850 affected families ang sa lalawigan ng Basilan ang apektado. Apektado meaning are there partially damaged ang kanilang mga bahay or totally damaged. Kinoconsult pa lang natin, consolidate natin lahat itong dato na ito kasi mangilan-ngilan pa ang nare-report. May Tapian Seawall tayo sa lalawigan ng Maguindanao del Norte ang may malaking damage. As isang covered court sa Municipality of Nabalawag ang totally damaged. Sa Basilan Health Center na partially damaged. So nakita natin talaga na yung mga apektado, yung malapit sa body of water, no? Either sea or ano ba yung river, no? Diyan sa SGA, no? Doon ang nakita natin talaga na naaapektuhan. Kaya even sa Jensen, dahil grabe din ang atake sa kanila, even sa Jensen mas rural, mas urban yung naapektuhan talaga, maraming sirang gusali kasi yung mga area nasa medyo bukid-bukid, medyo okay naman ang kalagayan nila. Kumpara sa mga nakaraang panahon, MJ, mas maramdaman mo talaga ngayon, nakikita mo talaga ngayon na mas handa na yung mga tao dito sa Bangsamoro region. Mas prepared na rin yung mekanismo na ina-apply kapag ka po may mga disaster. Bakit po ganyan, Director? Kumusta po? Ano po ba ang ginagawang preparasyon na itinuturo po ninyo sa mga LGUs natin at sa mga communities? Before ba yan? After and during the calamity, merong ginagawa dapat na preparasyon at may ginagawa dapat na sistema? We do that before. Ordinarily, ang isang kalamidad ay dapat pinaghahandahan regardless of what. If it's
going to be fire, going to be water, if it's going to be earthquakes. So lahat ho dapat ng antas. Ang kailangan na may turo sa ating mga kababayan, sa ating komunidad, ay yung paano sila kikilos during the time na nandyan na ho yung kalamidad. So tinuturuan at in-empower ho natin ang ating mga local chief executives na alamin ang kanilang mga responsibilities and accountabilities. Meron na rin ho yan silang pre-identified ng mga evacuation areas at saka meron din ho yan silang checklist ng mga dapat gawin during the time ng calamity. So yearly or semestrally, ini-encourage po natin ang ating mga municipal local government operations officer to remind our local chief executives na ito yung dapat gagawin natin. Meron ho tayo niyan operation list o manuals. May checklist para sa ating mga local chief executives, sa punong barangay, sa mayor, saka sa ating mga MLGO. Sa side naman ho ng READY, we are always conducting capacity development interventions para sa ating mga local dream officers. Meron din ho tayo na establish since last year na Dream Summit kung saan pwedeng makapag-exchange ng ideas ang ating mga local disaster risk reduction officers as well as our partner ministries like MSSD, MOST, MENRE para paano pakilusin itong ating Bangsamoro. Again, marami pa ho tayong kulang. But as you can see, medyo natutuwa na rin tayo sa improvement ng ating mga kababayan. Nakita natin, naramdaman natin na lumakas at tumaas na rin yung kasanayan, no? Yung, dahil nga sa capacity building na binibigay ng Bangsamoro READY. Lalo na yung mga nasa coastal area, talagang prepared sila. No? They know what to do already. Yung mga magandang development yan, lalo na sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. So, ibig sabihin, nagbunga na yung mga ginagawa nating capacity building at pag-inform, no? Yung information awareness natin sa ating mga kababayan. 8:31 na MJ, magtanong ng Bangsamoro muna tayo siguro, ano? Sige. Magtanong ng Bangsamoro tayo before we pause for a break and then we will also have our Sabado Panalo. So narito po yung tanong ng ating mga kabangsamoro. Let's watch this. Opo, si Onad. Meron po sana akong katanungan if meron po ba kayong designated number na pwede pong tawagan ng mga sakuna at mga emergency. Yun. Ayan. Para kay Director talaga to. For the Bangsamoro READY, ano daw yung contact number ninyo para matawagan in case may mga problema sila sa komunidad nila pagka may mga sakuna. Yan. So, Lalagay ba natin sa ano? Sige. sige po. Ang ating personal contact number is 0917-479-0068 or 0917-479-0068. Pero para sa READY ho, ang inyong tatawagan is ang aming hotline, which is 0966-301-8777. Ayan naman pala. Pero ang grabe naman Ayun. kalaki. Ang laki ng ano. Ang laki ng pagkasulat. Director, ano po ba ang pwedeng nilang idulog sa BARM READY at pwede niyong respondehan? Aside from the calamities and emergencies. We provide welfare goods as well as services such as cadaver transport, patient transport, and rescue services po. Yun ha. So cadaver yung mga kung meron po kayong mga bangkay diyan. Oo, pwedeng i-transfer 'yan, no? At kung may pasyente na nangangailangan ng agarang pagtransport ay pwedeng yung tawagan sa Ulitin natin, 0966-301-8777. Ayan, ulitin po natin, 0939-339-5221. Wala na yung slide natin. Ayan, balik natin yan mamaya. Yan. Ayun, ready na po ba kayo? O tandaan ninyo kung paano po kayo manalo. Dapat ay mayroon po kayong share badge, no? I-follow po ninyo ang ating page, i-share po ninyo itong ating program, ating episode, at sagutin po ninyo ng tama at mabilis at kompleto yung ating question. At question number 1. Question number 1. Anong opisina ng Bangsamoro Government ang mga pangunahing tungkulin sa disaster risk reduction and management? O nasa nandun na kaagad saan?
ano, no? At may mandato sa disaster preparedness, mitigation, response at early recovery. Hindi na po kailangan ng buo, no? Yung acronym lang po. Acronym na lang, oo. Ano po ang opisina ng Bangsamoro Government kung saan head po si Director? Oo. Ay may pong nahing tungkulin ng disaster risk reduction management at may mandato sa disaster preparedness, mitigation, response at early recovery. O sagot na po kaagad, balikan po natin yan mamaya para malaman natin kung sino manalo. Diyan naman po kami, babalik po kami agad. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, May report para sa atin si Joan Magbanwa. Joan, go ahead. Kasalukuyan tayong narito sa exit conference ng MSSD ngayong June 9 dito sa Cotabato City bilang formal na pagtatapos ng isinagawang audit ng Commission on Audit. Dinaluhan ito ng mga opisyal, division chiefs at program focal persons ng MSSD kasama ang kinatawan ng COA. Tinalakay sa pagpupulong ang mga findings at rekomendasyon. Ayon kay Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, mahalagang maisumite sa tamang oras ang mga ulat at iba pang kinakailangang dokumento. They are our partners. The reason why they are reminding us, the reason why they are flagging transactions that need to be flagged in accordance with their rules, is for us to be reminded of the importance of compliance. Most of the findings revolve around repertorial submissions, like some of these are routine-based work. And at times, some of us might think that these are not, for example, as important. It's important, but not as important as other tasks or other mandates. We should change that mindset. Nagpasalamat naman si Deputy Minister Neraini Tan Lim sa COA Audit Team para sa kanilang gabay at mga rekomendasyon. Para sa MSSD, makatutulong ang mga rekomendasyon sa pagpapabuti ng mga sistema at serbisyo ng ministry. Ang exit conference ang huling pagpupulong ng COA at ng ahensya bago ilabas ang final audit report. At yan ang update mula dito sa Cotabato City. Ako si Joan Magbanwa para sa MSSD On The Go. MSSD Updates. On the go. MSSD Updates. Maraming salamat sa iyo, Joan Magbanwa.
8:39 na po na umaga, kabida. O, tuloy natin, MJ, ang ating usapan. At syempre, pumunta tayo kung ano-ano ba mga tulong, paano ba nagre-responde naman si MSSD at ano ang mga tulong na ibinibigay, ano mandato ni MSSD kapag ka po disaster response ang pinag-uusapan, no? Tanungin natin si Ma'am Haya Nifa. Yan, Ma'am Haya, ano-ano po ba ang ginagawa ni MSSD sa panahon po ng mga sakuna, sa panahon po ng kalamidad? Bago pa magkaroon po ng sakuna ay meron na tayong tinatawag na pre-positioning of welfare goods. Kung saan meron po tayong iba't ibang warehouses na naka-situated po sa provincial operating offices, na meron tayong available stock doon ng mga food items and non-food items. Ano yung laman po ng food items? Ito po yung 25 kilograms of rice and food packs. And yung non-food items natin ay ito yung mga dignity kits, hygiene kits, water kits at iba pa na kailangan po ng isang IDP family. Sa assessment po ninyo, dito pong nakaraang lindol na nangyari, ano-ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga affected nung ating pong kalamidad? Base po sa na-forward sa atin ng mga needs, base doon sa assessment ng ating mga MSWOs, meron tayong na-receive na pangangailangan na food packs, yung rice and 25 kilograms of rice, and then yung mga dignity kits, hygiene kits, and other sleeping kits. Namigay din tayo ng modular tents doon sa area na kung saan kailangan po talaga na sa mga evacuation sites. Pero ang tanong ko, Jeff, paano ginagawa ng MSSD ito? Ano yung response flow? Diretso ba kayo doon pumunta? Ganyan? Bale, sa MSSD po, meron tayong tinatawag na IPART system. IDP Profiling Assessment Response Tracking. Meron tayong 5 steps so paano ito ginagawa. Una po ay nagkakaroon po ng emergency alert and initial reporting ang ating mga parasocial workers na kung saan bibigay sila ng immediate data information doon sa ating MSWO. Pag once po na matanggap po ito ni MSWO, pupuntahan po ni MSWO ang area kung saan merong sakuna or kalamidad. And then ang ating MSWO ay kinukuha po yung information. Ano ba yung, sino ba, gaano karami po ang apektadong pamilya or IDPs nandoon at ano ba yung immediate needs ng ating mga IDPs or families affected. And then ito po, ay ginagawa po ni MSWO, ang ating parasocial workers naman, ay ginagawa din nila yung kanilang tungkulin doon sa tungkulin. Ito na yung tinatawag nating step 3 na comprehensive needs assessment and profiling doon sa families affected. Kinukuha pong information ng bawat pamilya na apektado and then tinatanong din sila kung ano yung needs nila base po sa kanilang na-mention. Ito po yung ginagamit po yung F3 ng IPART system. And then yung mga datos po na pumapasok galing po sa profiling and needs assessment ay napupunta naman po doon sa ating database sa Provincial Command Center and Regional Command Center ng MSSD. And then ito na po yung dito na po nagkakaroon ng step 4 yung planning and preparation of welfare goods na kung saan po ina-assess po yung mga results na pumapasok sa data natin at ano ba yung mga areas na dapat bigyan ng ganitong kalaking food packs or ganito ano yung mga identified na non-food items. And then dito din pumapasok yung kailan ito i-deliver sa area from the warehouses to the dropping points. And then dyan na rin papasok yung step 5 natin kung saan tinatawag natin distribution and assistance tracking wherein yung ating MSWOs, the parasocial workers ay pinamimigay na po, dinidistribute na po yung mga food packs, yung mga items natin sa relief items. And then ang ating mga IDPs or families affected ay pinipresenta sa atin yung kanilang family access card na nakuha naman nila during the time na nagkaroon ng profiling or needs assessment. Bakit natin ginagawa ito? Dahil gusto natin matrack ang assistance base doon po sa kanilang ID na pinipresent kasi mayroon nakalakip doon na QR code. So yun yung proseso po ng disaster response natin. Itong family access card ay bahagi ng IPART system? Yes po. Na-generate siya sa ating system. Yun. Paano po ba yung response ninyo? Bigay po ba kaagad or dapat mauna muna sa LGU, dapat mauna muna ang provincial level kasi ang ina-expect nila agad
bigay sa MSSD agad no? Mabigay ka agad ng tulong. Ano po ba ang proper talaga dyan para po maintindihan natin mga kababayan? So, based doon sa ating standard operating procedure, mauna muna talaga ang LGU bago po tayo sa MSSD. Ang papel po ng MSSD, augmentation lamang po. Kung ang LGU ay nagkaroon siya ng resource, depletion of kanilang resources, saka pa tayo papasok doon sa ating responses, augmentation, based po sa request ng LGU. Yon. So, ibig sabihin, LGU po muna talaga ang first responder. Huwag niyo po muna hanapin yung region doon. Ang hanapan niyo po muna ng tulong, yung mayor po ninyo no, sa lugar. Kasi naalala Barangay natin, captain ninyo sa lugar, mayor niyo sa lugar. Yan. And then, kung medyo malaki-laki na, meron pa po kayong gobernador. No? May provincial governor pa po kayo. Kapag kulang na po talaga, saka po papasok si MSSD. At kung kulang po talaga, dyan po si Barm Ready para bigyan po kayo ng dagdag na tulong. kasi naalala natin nung mga nakaraang araw, parang grabe yung bashing sa media, sa social media, na jerrycan lang daw ang binigay ng Bangsamoro government. Oo. Dahil meron pong ginagawang meeting yan at inaalam po ni MSSD kung ano ang pangangailangan. Yes, hindi po ba, ma'am? So, bali, ang nangyayari during that time ay nagkakaroon po ng coordination meeting with LGU. And then, pinag-usapan po, ano po yung available na resource, yung resource allocation sa kanilang area. And then, doon po tayo papasok. Ano po ang pwede natin itulong sa LGU. Mga Kabangsamoro, sana'y nakikinig po kayo ngayon sa atin. Ang importante po dito, every time po na may mga sakuna, hindi po pwedeng dumiretso na lang tayo doon na hindi natin alam kung ano yung pangangailangan. At dapat tama yung ating koordinasyon. Alam ng LGU kung ano ang dapat mangyari dyan. No? So, hindi kung sabi siya, palita pwede magbutbuot. No? Kasi ang tanong palagi, bakit may Barm Ready pa, may MSSD naman? Yun pa, sagutin niya natin yan na Director and Ma'am Haya. Bakit may Barm Ready pa? Meron naman ding MSSD na. So, nag-duplicate ba yan or meron po kayong kanya-kanyang mandato? Kanya-kanya po kami ng mandato, Sir Jeff, no? Ang MSSD is, sila po yung vice chair ng response. Si Barm Ready, liban sa siya ang regional emergency operation center ng Bangsamoro government, siya rin po ang secretariat ng B-Dream Council. So, papasok sa pagdating sa usaping ayuda, papasok si Ready within 72 hours. After 72 hours, papasok naman si MSSD. Pero again, inaayos namin itong sistema kasi parang medyo hindi natin nakikita yung counterpart ng ating mga ibang LGU partners. Naging dependent na sila tuloy. Medyo may dependency. So we're really trying to strengthen yung deliver ng kanilang basic services. Again, hindi ho kami accountable kahit na anong mangyari. Hindi ho kami accountable, primarily accountable sa isang emergency sa isang local community. Dahil nakasaad ho yan sa batas na ang LGU ho dapat ang first responder. Pero dahil nagkaroon tayo ng mekanismo dito sa BARM na merong Ready, merong MSSD, we're really trying to augment kung ano yung pwedeng maibigay sa ating mga kababayan to raise the standards. Para at least masabi ninyo, bakit yung si MSSD ganito? Bakit yung si Ready ganito? Saan yung sa LGU namin? We're really trying to do those things. Maganda yun. Kasi alam mo, may mga local disaster risk management offices kasi. At may officer din sila sa local. So, importante na malaman natin na mga ma'am and sir, meron po kayong mga sarili ninyong mga official dyan. Mukhang nasanay sila kasi na every time may mga nangyari, nagre-respond ka agad tayo. No? Ang BARM government, ang MSSD, kaya akala nila kapag wala, hindi nag-respond. Pero again, klaro ang sinabi ni Director Bombet na ang LGU, ang first responders, kapag ka may mga nangyayaring disaster. No? So, nasa batas yan. Hanapan natin ng response yung ating pong mga LGU hanapin ko muna ang hanapin Republic natin Act 10121. Yan yun. At nagko-complement naman si MSSD sa Ready. Kung anong naibigay ni Ready, hindi na po ibibigay ng MSSD. Kung pinapasukan na nila ng barangay, hindi namin papasukan para wala pong duplication of assistance. Yun. So mas marami, kaya mas mabilis at mas marami yung tulong na nabibigay because may mga
nagtatrabaho na po talaga para dyan. O so dapat klaro yan, baka isipin na, si MSSD nagbigay ng ganito. Saan na si ano? Ang OCM wala pa nagbigay. Ang Bangsamoro ready hindi na nagbigay. tabang pa. Wala, may tabang May tabang pa. So hindi po ganun. So ibig sabihin kung nagbigay na po si MSSD ng ganitong item, hindi na po magbibigay si Bangsamoro ready. Kaya no? po nagkakaroon po ng coordination meetings na nagaganap po sa Ready kasi doon po kami nag-uusap ano ba yung available na stock sa amin sa atin sa MSSD, anong meron din sa Ready, sa Tabang at other ahensya po ng Bangsamoro. Ano na po ang nangyaring mga actual na distribution, Ma'am Haya? At kailan po kayo nagbibigay ng mga shelter materials, Ma'am Haya din? Pagka yung sa shelter materials po, pagka merong pong bahay na nasira po, totally damaged or partially damaged, nagbibigay tayo ng tinatawag nating programa na emergency shelter assistance. Pero ito ay augmentation lamang. Gusto ko lang i-highlight na ito ay augmentation. Hindi po yung kabuuan ng pang-repair doon sa bahay. Maaring magsimula ito sa 15,000 up to 40,000. Depende po kung anong kategory na anong nasira sa bahay. So, ibig sabihin, kung ang gas ay 100,000, hindi po natin kaya yan. Yes po. Kung ano po yung kaya natin sa MSSD. Opo. So yun, doon naman sa katanungan, ano ba yung mga actual distributions natin na naibigay na. Nakabigay na tayo sa Basilan ng 200 water kits, sleeping kits, and yung sa 10 infants noong June 8, 2026. So automatic to, no? Yes Kasi po. nangyari ang lindol, alas 8 ba? Alas 9 ng umaga. Gabi na po ito nakabigay na to. Pagkagabi na Yes bigyan na po. on that day. Yeah, 25 modular tents din ang pinamahagi natin sa Basilan area, sa Lamitan City. And then, sa other parts of MDS na nag-request sa atin na bigyan sila ng assistance, like for example, itong Dato Piang, noong June 9, nagbigay tayo ng dalawang pamilya ang nag-request sa atin, 25 kilograms of rice and food packs, sleeping kits, hygiene kits, cleaning kits, and cooking kits, and water kit po. And then, the same days, June 9, sa Pandag MDS. Dalawang pamilya po na nabigyan natin ito ng food items and non-food items. And then, noong June 9 to 2026, meron din 5 pamilya na nabigyan natin ng food packs and non-food items. And then, noong June 9 din sa Dato Salibo, isang pamilya naman ang nabigyan natin ng food items and non-food items. And then, on June 9 din sa Manguguda Dato, MDS, isang pamilya din nabigyan natin ng food items and non-food items. Yun. Aside from the distribution po ninyo, ma'am, sa Bangsamoro region, we've also heard na namigay din po si BARM ng tulong sa ibang mga lugar sa Mindanao na severely affected by the earthquake na nangyari po nakaraang Monday. Yes, Sir Jeff, no? Yun ay kasunod ng panawagan ng national government na na makipagtulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, which BARM is part of, para makalalay sa ating mga kababayan sa Sarangani. In fact, marami ring hong Kabangsamoro ang nasa Sarangani ho. At tayo'y nagpatawag sa ibang ministries na kung maaari makapagpadala ng tulong sa papunta sa Sarangani, pero minabuti ng BARM Ready na nagpadala na ho agad-agad dahil nga medyo nahihirapan yung ibang sa partner agencies natin from Region 12, 11, and 9. May nakakaroon pa ng logjam. So tayo actually ang first na nakapagdala ng tulong sa Sarangani. Ang galing, no? Ang galing ni BARM. Ang galing ni BARM talagang quick response yung nangyari. At dahil doon sa response natin sa Sarangani, ang MSSD naman po ang namigay ng tulong dito sa ating mga kababayan within the Bangsamoro government. Yun. So, ang pagpanahon talaga ng ganito, nakikita talaga natin na ready na. Ready. Bangsamoro ready talaga sila. Ang ibig po nating sabihin dito, ang mga pagsasanay natin at yung ating information awareness sessions ay malaking bagay talaga na ang bawat isa sa atin ay conscious na, no? Sa mga panahon ng sakuna ay tayo ay ready at yung mga LGUs natin siguro dagdag pa ng mga coordination dahil nakakalimutan din nila minsan yung kanilang mga pangunahing trabaho. Tingnan natin ng message sila, sir and ma'am. Una kay Director, message po ninyo una-una sa mga LGUs and doon po sa mga tao sa community. Thank you very much, sir. For 40 years,
the MILF has fought the national government to establish a piece of land here in Mindanao. Lahat ho kami apektado, hindi lang ho MILF. Na ngayon nasa bureaucracy kami, we are ensuring na itong mga nangyari, kung ano man yung naging sakripisyo ng ating mga kababayan, ay magbunga ng maayos. We are really streamlining the structure and how LGUs deliver their services as well as the ministries deliver their services. As a former local government operations officer of MILG, doon po kami naka-focus na konteksto ngayon with MSSD at saka si Sir Mo Estrella. Hindi ho ito dagdag na responsibilidad sa ating mga local government units. Sa inyo ho ito. You just have to own it. Correct. And you just have to take responsibility and accountability because that is what you run for office for. Kami ho ay appointed, kayo ay elected. Mas mabigat ho ang pagiging elected. Kayo ang nag-promise at hindi kami. Maraming salamat po. Thank you so much, Mamaya. Director. Sa MSSD po, gusto pong ipaabot sa ating mga kababayan ang pakikisa po at suporta po doon sa mga naapektong pamilya sa nakarang lindol. And then patuloy po kami nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya po doon at partner organizations upang matiyak natin na nakakarating po ang mga tulong galing po sa Bangsamoro. At hinihikayat po natin ang bawat pamilya po, yung publiko naman natili pong kalmado at maging mapagmatsyag po sa kapaligiran at makipagtulungan po sa mga otoridad para sa ating kaligtasan. Yun lamang po. Yun. At pasadahan natin, MJ, yung isa sa mga pinaka-importante, yung Public reminder. Public reminder. Ipakita natin sa screen yung ano po ang dapat na matutunan at malaman, sa isip palagi ng publiko when it comes when we talk about disaster risk and reduction. Earthquake, mas more on earthquake. Earthquake tayo. Anong gagawin bago ang lindol, habang may lindol at pagkatapos ng yan, lindol? naka-screenshot i-screenshot nyo na po yan sa mga screen ninyo, no? Oo. Bago ang lindol, ano ang gagawin? Yan, mabilis lang. Mabilis lang. Oo. Sige. Ako ba Sige, basahin mo. Bago ang lindol, alamin ang mga panganib sa inyong lugar. Ayan. So, titingnan yung fire extinguisher, medical kits, no? An evacuation plan. Yan. Yun. Habang may lindol po, kapag nasa Loob ng isang gusali. kahit na po anong establishment po ay manatili po kayong kalmado, no? Gamitin po ninyo yung itinturo sa atin palagi simula nung elementary, duck, cover, and hold. At pagkatapos ng lindol, mananatiling alerto para sa mga posibleng aftershocks, no? Yung sinabi kanina ni Ma'am Haya na suriin ang iyong sarili, mga kasama, kung ano yung mga pinsala, be alert, no? Kasi pwede pa kasing, actually kahapon nakita ko, mali daw yung pupunta ka, lumilindol, tapos pumunta ka sa ilalim ng table, tapos na ganyan ka. Dapat hindi daw ganun. Dapat hawakan mo yung paa ng lamesa. Hindi yung ulo. At i-prioritize po ninyo yung mga vulnerable, no? Bata, matatanda, yung mga elderly po ninyo. I-prioritize ninyo, ilagay nyo sila sa safety, and then of course, i-secure nyo rin po yung sarili nyo para mas may mailigtas pa kayong ibang tao. Yun. Sige, tanong ng Bangsamoro tayo. May second question pa ba? May tanong ng Bangsamoro? Yes. Sige. Mga suhol sa tanong ng Bangsamoro. Nasaan ang tanong? Ganun talaga pag live. Nawawala ang tanong. Tanong ng Bangsamoro. Ako nga pala si Maan. Meron akong mga relatives na nakatira sa Maitong na naapektuhan ng lindol. Gusto ko lang sanang itanong kung meron ba silang matatangkap mula sa BARM government at saka sa MSSD na tulong. Tanong ng Bangsamoro. Yun. Ano narinig yun ni Director? Director. May kababayan po daw silang nasa Maitom. Ang tanong niya kung may possibility ba na makatanggap or tatanggap pa sila? May plano po ba daw na tutulong si BARM sa mga victims doon? As of the moment, no. Pero may possibility, yes, sa future. Ganito ho yan. Nag-establish na ho ng
incident command post ang Sarangani. So lahat ng tulong ay dapat ma-check-in sa kanila. Kahit na personnel ho natin, dapat makapag-check-in sa kanila. Hindi ho tayo, kahit na UN pa, pwedeng dumiretso sa mga munisipyo na under sa IC ng Sarangani. Dapat i-coordinate muna sa kanila po. Yun ay para maiwasan nga yung duplication at saka yung prioritization dapat sila ho ang mag-identify. Kung nakikita nila yung sa mga photos no sa social media na may mga truck na dumarating doon sa Sarangani, yan po ay hindi basta-basta dinidiretso doon sa mga victims. Kino-coordinate palagi yan sa mga LGUs na kailangan. At saka napunta na ng Bangsamoro government. Sabi nga ni Director kanina, si BARM ang pinakaunang responde doon. Sumuporta. Pero yung specific na maitom, hindi pa daw. Pero may possibility pagkasabi po ng provincial government yun na kailangan ninyo, meron pa pong tulong si BARM na pwede pong maibigay sa inyo. Sa parte po ng MSSD, meron tayong binabalak na ang pag-abot ng tulong galing sa ating. Hinihintay lamang po natin makuha yung number of affected families or IDPs doon. Saka tayo tutungo sa kanila. Yun. So, klaro, mama. Okay. At least, narinig po ninyo from our officers talaga. No? And, syempre, Second, Sabado Panalo number 2. Sabado Panalo na po tayo. Sabado Panalo! Second question, anong digital na sistema ang ginagamit ng MSSD upang i-track, i-profile at i-assess ang mga pamilya at individual na apektado sa mga kalamidad? Natanong kanina yan. No? Nabanggit kanina ni Ma'am Mahaya yan. No? Ano po yung sistema na yan? No? Kahit na ano lang yan, acronym lang Kahit yan. acronym na lang. Acronym lang yung sistema na yan. So, sagutin po ninyo, ano po yung sistema na yan, no? Digital system po yan na ginagamit ni MSSD para ma-track, ma-profile, at tahasa ng mga pamilya at individual na apektado ng sakuna. Ang spell out niyan, Internally Displaced Persons Profiling Assessment and Response Tracking. Siya, Pero acronym yung hinahanap natin. Sige. Sagutin na po ninyo kaagad yan para manalo po kayo ng 300 peso worth of GCash. Ayan. Thank you so much sa ating mga nakinig at umantabay sa atin. Thank you so much. Pasadahan natin ng shoutout yung mga listeners. Si Deputy Minister Noraini Tanlim ay nanonood po sa atin. Thank you so much, DM. Ayan. Johaini Mantawil, hello po from Datopiang Maguindanao. Hello din po kay Harold Martinez from Awang Dato din Sinswat. Shout out sa inyo. And Muhammad Samir Amir II, hello po. Good morning. Noraida Manabilang, masayang morning po sa inyo. Nadia Aspa, yan. And Nor, yan. Good vibes po tayo this morning, ha? Pero pwede po kayo mag-send sa comment section kung may reklamo kayo. Basahin natin yan. Ayan na po. Assalamualaikum din po sa inyo, Muhammad Amir, Justin, and Annalyn Debriza. Ang dami po nila. Hindi po kayo may isa-isa. Magandang morning po sa inyo. Thank you po sa pag-antabay. Ang maraming nakinig at nanood sa atin dahil Director ng Bangsamoro Radio talagang pupunta sa atin dito ngayon. Thank you so much, Director Bombo. May fans club si Director. May fans club sa Director. Ayan. Muli, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pakikibahagi po ng ating more than 1 hour po na radio program ngayong umaga. Salamat ulit sa inyong oras sa tiwala sa MSSD, sa aming programa. Thank you so much. Sa karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw po ng ating pinag-usapan, mag-chat po kayo sa aming FB Messenger o di kaya sa ating hotline number 0962230997 uli 0962230997. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Ito po si MJ Alferez. And of course, maraming salamat din sa ating mga bisita. Director Muhammad Farzi Aputasil, ang BARM Ready Chief po. No? And of course, si Ma'am Hayan Nifa Makaanga RSW, Head ng Disaster Response Information Management Section ng DRMD MSSD. At sa ngalan na bunghanan ng Information and Communications Division ng MSSD. And of course, thank you din kay Jan Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT Specialist po natin, at sa atin pong technician on board this morning, Jeff Lungakit. Yan. Maraming salamat, Jeff. Ako po si Jeff Mendez. Maraming thank you sa lahat ng umantabay, nakinig, nanood. Tandaan po natin basta serbisyo, una ka, Bangsamoro. Kita-kits po tayo next week. Dito lamang po sa inyong programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service!
Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng